Sinabi sa akin ng Panginoon, "Anak ng tao, umarap ka sa lupain ng Magog at magsalita ka laban kay Gog na pinuno ng Meshek at Tubal. Sabihin mo sa kanya na ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabi, Gog, na pinuno ng Meshek at Tubal, kalaban kita. Pailikutin kita at kakawitin ko ng kawil ang panga mo. Hihilahin kita kasama ang buong hukbo mo ang iyong mga kabayo, armadong mga ngabayo at ang napakarami mong sundalo na may malalaki at maliliit na kalasad at may mga espada. Sasama sa kanila ang mga sundalo ng Persia, Ethiopia at Libya na may mga kalasag at helmet. Kasama rin ang Gomer at Bet-Togarmah sa hilaga at ang lahat ng sundalo nila. Maraming bansa ang sasama sa iyo. Maghanda ka at ang lahat ng sundalo mo. Pamunuan mo sila sa pakikipagdigma, sapagkat darating ang araw na uutusan ko kayong salakayin ng Israel, na sa mahabang panahon ay naging mapanglo dahil nawasak sa digmaan. Pero muli itong itinayo, at nakabalik na ang mga mamamayan nito mula sa mga bansa at namumuhay na ng payapa. Ikaw at ang mga sundalo mo at ang sundalo ng mga kasama mong bansa ay sisilakay sa Israel na parang bagyo, at paliligiran ninyo ito na parang pinaligiran ng ulam. Sinabi pa ng Panginoong Diyos, sa panahong iyon, magbabalak ka ng masama. Sasabihin mo, sasalakayin ko ang Israel na ang mga bayan ay walang pader, pintuan o harang at ang mga mamamayan ay payapang namumuhay at walang kinatatakutang panganib. Sasamsaman ko ang mga ari-arian ng mga lungsod na ito na dating mapanglo, ngunit ngayon ay puno na ng tao mula sa IBET ibang bansa. Marami ang hayop nila at ari-arian, at itinuturing nila na pinakapangunahing bansa sa daigdig ang bansa nila. Pero sasabihin sa iyo ng mga taga-Sheba at Dedan, at ng mga mangangalakal sa mga bayan ng Tarshish, tinipon mo ba ang iyong mga sundalo para samsamin ang mga pilak at ginto ng mga taga-Israel? Sasamsaman mo rin ba ang kanilang mga hayop at ari-arian? Kaya, anak ng tao, sabihin mo kay Gog na ako, ang Panginoong Diyos ay nagsasabi, sa araw na iyon na namumuhay na ng tahimik ang mga mamamayan kong Israelita, malalaman mo yun. Sasalakayin mo sila mula sa kinalalagyan mong malayong lugar sa hilaga kasama ang iyong marami at malalakas na mga sundalo na nakasakay sa kabayo. Sasalakayin mo ang mga mamamayan kong Israelita na parang ulap na nakapaligid sa kanila. Gog, ipasasalakay ko sa iyo ang aking lupain sa hinaharap, at sa pamamagitan mo ay maipapakita ko sa mga bansa ang aking kabanalan. At malalaman nila na ako ang Panginoon. Sinabi pa ng Panginoong Diyos, noong unang panahon, sinabi ko sa pamamagitan ng mga lingkod kong propeta ng Israel, na sa mga huling araw ay may sisalakay sa Israel. At ikaw ang tinutukoy ko noon. Ngunit Gog, sa araw na iyon ay ito ang mangyayari sa iyo, kapag sinalakay mo na ang Israel, labis akong magagalit. Ako, ang Panginoong Diyos, ang nagsasabi nito, at sa tindi ng galit ko, isinusumpa kong yayanigan ko ng malakas na lindol ang lupain ng Israel. Ang lahat ng tao at lahat ng hayop na lumalakad, lumilipad, gumagapang at nasa tubig ay manginginig sa takot sa akin. Bubuo ang mga bundok at burol, at mawawasak ang mga pader. At ikaw, Gog, ay ipapapatay ko roon sa aking mga bundok, at ang mga sundalo mo ay magpapatayan. Ako, ang Panginoong Diyos, ang nagsasabi nito. Parurusahan kita at ang mga sundalo mo, pati ang mga bansang kasama mo. Parurusahan ko kayo sa pamamagitan ng salot at magpapatayan kayo sa Isat. Pauulanan ko kayo ng yelong parang bato at ng nagniningas na asupra. Sa ganitong paraan ipapakita ko ang aking kapangyarihan at kabanalan sa lahat ng bansa. At malalaman nila na ako ang Panginoon. Ezekiel Kapitulo 38 versikulo 1 hanggang 23.